Mga kababayan, welcome back sa AJ Commentaries. Magandang araw po sa inyo. At of course, nandito po tayo muli after ng ilang araw na hindi ako nakapag-upload dahil ako'y nasa bakasyon. Dinala ko ang aking pamilya sa Disneyland dahil birthday ng aking anak. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin yung SONA at na-upload ko na po yung aking takeaways sa SONA. Ngayon naman ito ay yung patungkol naman sa minority. Kung mapapansin niyo po yung unang bahagi ng araw ng July 27, yung pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, mga kababayan, dumating ang mga senador sa kanilang plenaryo, pero kapansin-pansin ang mga minority tila may bahid ng itim, ano? Naka-dark sila, naka-itim, partikular si Alan Cayetano. Ang sabi ni Alan Cayetano, di naman sila nag-uusap-usap, di sila nagkasundo-sundo, pero it's a form of him expressing his kanyang pagkontra o hindi pagsang-ayon sa pamahalaan. Sabi nga niya hindi siya attend ng SONA, hindi nga siya umattend dahil para maiwasan na rin siguro yung mga hindi magandang mga tagpo, mga kababayan. At ganun din naman si Amy Marcos, ang kanyang kapatid mismo, kapatid ng presidente, nakaitim din dahil nga masama daw ang loob niya. Di ko naman maisip siya pa sumama loob. Ang pinupunto niya, mga kababayan, iniisa-isa at ginigipit daw ang mga senador na nasa minority. Mga kababayan, may mga kaso ang mga kakampi nila. At ang mga kaso hindi naman ginimento, inamin nila sa TV, katulad ni Marcoleta. Siya ang umamin na tumanggap siya ng 75 million habang siya nakaupong kongresista bago mag-campaign period. Yan po ay pasok sa mga elemento ng Plunder Republic Act 7080. Gaya ng akin itong pinaliwanag sa nakaraan kong videos, mga kababayan, yung pinaliwanag natin yung batas na yan. Ngayon, mga kababayan, si Pia Cayetano, na naaharap naman ngayon sa kung ano-anong mga controversial dahil yung kanyang yung pag-post po niya ng splice video, mga kababayan, malaki po ang epekto nun kasi po siya ay isang huwes, siya po ay judge. Sa mga korte po, ang judge wala dapat kinikilingan. Wala pa po siguro kayo nakitang judge na nag-post ng isang parte ng kanilang hinihiring na medyo hindi pabor sa isa. Kasi bawal po yun, abogado po siya, may code of ethics po yan, mga kababayan. Kaya siguro tama rin yung ibang mga opinion na dapat pag-aralan, tignan, silipin, mga kababayan. Kung may nilabag pa si Senator Pia Cayetano bilang isang abogado at bilang isang senator judge. Kasi mga kababayan, kung ganyan pala, lantaran, para bang siya ay abogado ng isang panig, paano siya hahatol ng patas sa paghatol? Hindi po ba sa isang hukuman, ang hustisya ay nakapiring, walang nakikita, tinitimbang lamang yung bigat ng ebidensya. Di ba ganun ang itsura ng ang hustisya, babaeng nakapiring at ganun ng kamay, hawak-hawak ang isang balanse, kumbaga. Tinitimbang lamang ang ebidensya. Kung sino mas mabigat, yun ang papanigan. Ebidensya. Pero ang kanyang pinost ay walang ebidensya di umano ang prosecution at naghahanap lamang ng ebidensya kaya nagpapatawag ng gusto ng subpoena para sa bank records ni BP Sara. Kung boboin niyo po ang video, mga kababayan, malinaw. Hindi naman full trial ang ginawa sa lower house sa Kongreso. Of course, ang kailangan lang dyan, probable cause, may kailangan bang tignan? Patunayan, mayroon bang kailangang alamin kung talagang kaduda-duda ang pagpasok ng pera sa kanya? Hindi naman po kailangan nakita agad sa lower house kasi kung gano'n, trial na po yun. Ito ang trial. Dito mo ngayon kailangan ilabas ang ebidensya. Pero para mailabas yon, kailangan ng boto nila o ng utos ng presidente. Yun ang punto doon. Pero nahaharap nga si Senator Pia sa sari-saring mga negative reactions, dahil nga sa mga katulad niyan, bilang isang senator judge, mga kababayan, nagbibigay siya ng mga payuhatig na may kinakampihan siya, may kinikilingan siya na hindi dapat. Si Robin Padilla, ganun din, mga kababayan. Pero bumabait-bait sila ngayon sa mga pananalita nila. Ang tanong tuloy natin, dapat na ba sila mag-inhibit? Kasi kung di nila kayang panindigan na sila ipatas sa isang hukom, na bilang hukom, di ba dapat mag-inhibit na sila sa isang kaso? Alam niyo po sa Supreme Court, kapag ang isang judge hindi nakibahagi o nakabahagi sa ruling, nilalagay nila sa ruling nila sa baba, take no part. Ibig sabihin, hindi sila makakaboto dahil hindi sila
kabahagi, eh. Pero 'tong mga 'to bahagi sila, pero hindi pa man umaabot sa punto ng botohan, ang kanilang ginda may kiling. Hindi ba dapat ang pinoproteksyon nila katotohanan gaya sinasabi ni Robin Padilla, pero bakit ang tila pinoproteksyon nila isang panig lamang? Kung inyo mapapanood ang impeachment trial, yun po ang mapapansin ninyo, nag-aabogado sa sa iisang panig. Kaya nabalitaan din natin nag-resign na daw di umano yung Chief of Staff ni Robin Padilla at sabi nga niya dahil daw may sakit pero maraming ugong-ugong na naiinis na. At dahil nasisisi nga naman siya sa ang daming kapalpakan nga naman pinupunan ng mga netizens itong si Robin Padilla at sabi hindi nga daw nakikinig ata doon sa Chief of Staff, nakikinig pa doon sa isang babaeng ewan ko kung anong katungkulan yun, kasama niya nung lumabas si Bato de la Rosa. Di umano mga kababayan. At hindi lamang po yun, si Loren Legarda, si Bongo, yan po mga yan alam ko hindi umatin ng SONA. At pagpapakita ata yan ng kanilang disgusto o kanilang hindi pagsang-ayon sa nangyayaring sa sitwasyon ngayon kontra sa pamahalaan. Ngayon mga kababayan, ang hindi ko lang din maintindihan, ano, kung ganyan pala talaga ang gusto nila, yung flood control na sinasabi ni ni Alan Cayetano, bagamat inimbestigahan niya at may nakakulong na nga at may pinapakulong pa at may iniimbestigahan pa at tuloy-tuloy pa ngayong bukas ng sesyon, yung sinasabi niyang pinag-iinitan ng tigig, nilinaw naman ni Senator Ping Lacson mga kababayan, marami kailangang silipin pero dahil sa ingay niya at pinuntira niya integridad ni Ping Lacson, nag-focus ngayon si Ping Lacson sa tagig. Natatandaan mo po natin mga kababayan, si Ping Lacson ay magaling na NBI investigator. Magaling mag-imbestiga yan. Tingnan nyo po, nauungkat tuloy yung mga hindi dapat maungkat. Kasi dahil lamang po yan sa mga ginagawa ni Alan Cayetano, lalo na sa reaction niya sa SEA Games, hindi naman pala siya chairman. Dahil hindi nga siya member man lang ng board members. Ang iimbestigahan yung mga yun, hindi naman pala siya member noon. Bakit siya naging chairman? So, ngayon, kailangan na siyang imbestigahan. Dahil ano ba ibig sabihin naman? Dami ba yun? Paano nakapag self-proclaim, kumbaga, na chairman ka nang hindi ka naman bahagi sa dokumento? Yan, ngayon marami na tuloy kailangan pag-usapan. Sa bibig nila nauhuli itong mga taong ito. Si Marcoleta sa bibig din. Si Robin Padilla sa obstruction of justice, bukod sa video, hindi naman niya tinanggi. Di po ba mga kababayan? Kaya hindi mo may iwasan magtaka sa mga sinasabi ni Amy Marcos, bakit sila pinag-iinitan? Hindi sila pinag-iinitan. Ano ba gusto ninyo? Pag gumawa kayo ng kaduda-duda ng krimen, lalo na may ebidensya, hindi kayo pwede kastiguhin. Inamin ni Marcoleta, tumanggap siya ng pera habang siya nakaupo. 75 million, more than 50 million yun. Nilalabag yung article o Republic Act 7080. Malinaw na paglabag. Ang gusto mo, magkasuhan? Umaamin yung tao sa krimen na ginawa niya? Mga kababayan, mag-isip po sana tayo. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.